What's up mga boss? Ngayong araw na to ay gusto kong share ang ginamit kong racing CDI na aking Smash 115. Gamit ko ay ang Raider 150 na new breed racing CDI. Pitch bike lang yung gamit ko. At para malaman nyo kung paano ko ginabit, kasi kailangan tong baguhin eh. Marami tong mga connection. Yung CDI na to, marami siyang connection, mayroon TPS at saka hindi siya katulad ng Smash 110 na old model. Ito yung Smash 150 na 2018 model at hindi madaling kabitan ng racing CDI kasi wala pang racing CDI na nabibili dito sa amin. Siguro sa iba meron na pero sa amin wala pa. So ang ginawa ko, kinabitan ko lang siya ng Raider 150 na pang new breed kasi wala ko nakitang reborn eh, kaya new breed ang ginawa ko, kaso binago ko yung wirings. So ang kailangan natin ay racing CDI at yung socket nya, yung CDI socket. So ito ay kinabit ko na sa motor ko, so gusto ko lang reviewin at papakita sa inyo kung paano ako ginawa. Saka bago ko yun maipakita sa inyo, kailangan ko muna itong babaklasin lahat yung fairings nya, saka iisa-isahin ko kung paano ko ginawa at paano ko kinabit at paano ko sinet siya, kasi mayroon yung indicator, yung digital siya 1 to 8, yun naman ay sasabihin ko kung para saan yun. Tsaka kung paano nyo ikabit at kung paano nyo tutunuhin yung motor nyo, mamaya i-explain ko sa inyo. Habang hindi ko pa pinakita sa inyo yung wirings, babaklasin ko muna para makita nyo. At stay tuned lang. Ito na yun mga boss, baklas ko na lahat. At ito yung CDI ko. Ito yung CDI. Yun. Yan. Yan ang CDI ko. Yan ay pitch bike racing CDI ng Raider 150 new breed. Ayan, may nakatatak na yan o, yan o, Raider 150 new breed. Okay, tanggalin ko lang. Ito yun, new breed. Medyo binalot ko na. Binalot ko na to kasi ano eh, kinabit ko na at ginamit ko na mga siguro kalahating taon na siguro. Pitch bike racing parts specialist. So sa Raider 150 new breed yung ginamit ko.
At yung original socket niya ay hindi ko lang tinanggal kasi para may option. In case kung hindi ko na gusto yung racing CDI ko, pwede ko ibalik sa stock CDI. Ang purpose ko lang nito, bakit ako nag-racing CDI, kasi gusto ko yung matanggal ng limiter ng aking Smash 115, dahil may limiter yung Smash 115 eh. Ito yung ang original socket nya sa Smash. Tanggalin ko lang para makita nyo. Sa mga hindi pa alam, yung nagbabalak na mag-convert ng racing CDI, hirap kasi ng racing CDI ng Smash 115 ngayon, wala pang nabibili. Tanggalin ko na to para ma-explain ko yung wirings nya, para masundan nyo at may idea na kayo kung paano nyo itabit ng kayo lang, parang DIY lang ba. Ito. Okay, at iisa-isahin ko yung function ng mga wirings ito para malaman nyo kung para saan siya. Okay, since anim yung terminal niya, socket niya, ito anim yan, Claro, explain ko sa inyo kung ano ang mga connection yan para maintindihan nyo at para masundan nyo kung para saan yung mga connection nya dapat ilagay. Ngayon, unahin ko yung wirings. Ito. Yung wirings ay wirings ng CDI Smash. Itong socket CDI ng Smash 115 model 2018 ay napakaraming wires dahil meron siyang tinatawag na TPS. Ito yun. Socket na lang natira dahil tinanggal ko na yung TPS nya dahil nag 24mm na ako ng carb. Ito. Ito yung ground. Itong may black na white, black na may white stripe. Ito naman yung connection papuntang CDI, parang pick up niya, kasi ang purpose ng TPS smooth acceleration. Yun ang pagkakaintindi ko ng TPS, smooth acceleration. Ito, tatlo lang yung wires nya sa sensor ng TPS. Hindi ko na maipakita yung old carburetor ko, yung tinanggal ko dito dahil nabenta ko na. So ito na lang wires na natira. I-explain ko na lang sa inyo bakit ko pinalitan ng racing CDI, dahil gusto ko matanggal yung limiter. So kasi pag hindi mo pinalitan yung racing yung CDI mo, pag di mo pinalitan ang CDI mo, pag nagpalit ka ng carburetor, sa experience ko lang disclaimer lang po sa mga magaling na sa motor, pag hindi ka nagpalit ng racing CDI sa yung Smash 115, ang mangyayari ay babagal. Sa experience ko lang, kasi
Pangatlong beses na ako nagpalit ng carburetor. First, replika ng Keihin ginamit ko. Gumamit na rin ako ng TMS 155. Hindi rin umubra, mabagal rin. Hanggang 110 km per hour lang ang tinakbo. Tsaka pagdating sa dulo wala na siyang maibubuga. Kaya nakapag-decide ako na magpalit ng Racing CDI. Kaya bumili ako ng Racing CDI para sa Smash, wala akong mabili. Kaya ang binili ko na lang ay sa Raider 150 na new breed. Reborn na yung gusto ko pero wala akong nakitang reborn Kaya new breed na lang binili ko. 2011 new breed Raider 150 Racing CDI ang ginamit ko. At ito yung sinasabi kong numbers niya. Itong numbers niya ay may katumbas na power. Halimbawa, depende sa motor nyo, depende na rin sa magre-reading ng motor nyo. Mas maganda talaga pag nagkabit kayo ng Racing CDI ay i-reading nyo kung okay ba ang takbo, okay ba hatak, okay ba yung dulo. Kasi merong iba okay sa arangkada pero walang dulo. Kaya ang gawin nyo, isi-set nyo lang to 1 to 8 to 1 to 8. Papakita ko. Kabit ko lang. Yan. Ito yan Kita nyo? Yung numbers na yan, pagka pinindot ko to 2, 3, 4, 5 ganyan 5, 6, 7, 8, 0. So ang settings ng motor ko na ginamit ko, since matagal ko na siyang inobserbahan kung ano ang takbo niya, itong 1 ay maganda ang starting at saka maganda yung dulo. At saka yung 3 naman, ginamit ko na rin, tinesting ko na rin. Maganda sa entrada pero medyo hindi ako kumbinsido sa dulo. Tsaka lahat ng numero ginamit ko na. Ito lahat. Ang nagustuhan ko lang nito ay ang 1. Ang 1 lang ang nagustuhan ko. So kaya pag nagkabit kayo nito, subukan nyo muna ang takbo. Kung okay ba sa inyo, okay ba yung hatak, okay ba yung dulo. Kasi nakadepende rin yun sa timing ng motor nyo. Kasi ang indicator lights na ito, nakabase rin ito sa cam. Sa cam na ginamit nyo. Halimbawa, yung cam nyo ay naka stage 2, stage 3, depende. Yung naka wild na ba, depende sa left ng inyong racing cam. Yung akin is 6.0 lang. At ang okay sa takbo niya ay yung 1. Okay, so explain ko sa inyo kung ano ang mga wirings nito at ano ang mga connection niya dito. Kasi 4 lang ang gagamitin natin dahil wala tong walang RPM. Paliwanag ko muna sa inyo yung wirings. Okay, unahin ko muna itong black with white stripe. Yung black with white stripe, ito yung ground. Ito, black with white stripe, ito yung ground. At ito yung blue na may stripe siya na parang yellow green.
Ito yung pulser, ground, at ito yung white na may blue stripe, ito yung sa ignition coil, at ito namang orange na wire, ito yung after ignition. Kapag sinusi mo yung motor mo, magkakaroon ito ng power. Ito yung positive niya. So magkakaroon na siya pag ginaon yung susi. At since nakuha na natin yung mga wirings niya, ito yung ignition coil. So makikita niyo rin dito. Ito yun ito. Nakabalot nga lang, no? Pero try kong tanggalin para makita nyo. Ito. Diba? White na may blue stripe. Ito yung sa ignition coil. Ito yung ignition coil. Upgraded na to. Upgraded na rin to. In-upgrade ko na rin. Sa mga may gustong magtanong kung ano ang ginawa ko dito, paano mag-upgrade, comment down below at ituturo ko sa inyo. Hanggat makakaya kong ituturo ko sa inyo para mayroon din kayong matutunan at ma-share ko rin yung kaalaman ko. Kasi gifted lang to kay God, kaya hindi natin ipagdadamot sa iba. Kung may share tayo, i-share natin. Okay. So comment lang kung meron kayong mga katanungan, kung sakaling mapapanood nyo yung vlog ko, at sasabihin ko kung anong ginawa ko nito. Tsaka hindi ko na ipapakita kung anong spark niya. Subok ko na to 101%. Malakas siya. Okay, balik tayo sa topic. So ito na yung ginawa kong wirings. Nilagyan ko ng number, at itong number ay may nakalagay na ring mga pangalan kung nakasaan siya nakalagay. Ngayon, tanggalin ko yung CDI para maintindihan nyo ng gusto. Ito yun, no? Ito ko muna. Ito, no? Nakikita nyo ba? Yun. Yan. Yung dowel na nasa dulo, itong tatandaan nyo palagi kung read kayo ng CDI. Ito, number 1, number 2, number 3, ito yung number 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? Kuha. Okay. So ito yung number 1 ay coil white with blue stripe. Ito yon. Lapit ko lang konti. Ayan. White with blue stripe. Sa number 2 naman ay ground. So black with white stripe. Suzuki, lagyan ko lang. Suzuki Smash 115 model 2018 o 2019, magkapareho lang yung wirings niyan. Once diaphragm type na yung carb nyo, Smash 115 carb na diaphragm type, ay ito na po yung wirings niya. Marami siyang wire. So 2, 4, 6, 7 yung wires ng inyong CDI. So sa karamihan ay 6. Yung iba naman na nagko-convert ng CDI ng XRM110, pero hindi ako kumbinsido nun, dahil meron pa silang babaguhin pa nila yung contact ng magneto na
kibali contact point. Yun ang yun ang magko-contact sa pulser natin para magkaroon ng signal yung CDI na mag-spark siya o kailan siya magdi-discharge. So ayaw ko sa sa akin lang yun sa iba na gumagawa nun, siguro sa kanila yun, pero sa akin hindi ako kumbinsido dahil masyadong hirap yun. Ito naman ang Raider 150 at saka yung Smash 115, hindi magkalayo yung kanyang umbok ng kanyang flywheel. Yung didemo ko lang diba ganyan yung flywheel, no? Mayroon siyang ganyan. Pasensya na kayo sa drawing ko, hindi ako marunong mag-drawing Ito yung sinasabi ko na nandito yung pulser sa ibaba. Bawa, dito yung pulser, ganyan. Wires yun, dalawa. Minsan isa. Ito yung magko-contact ng dito. Ito yung pag nakatapat siya dito, magkakaroon na sila ng signal papunta ng CDI para mag-discharge yung CDI. Yung iba, tinatanggalan nila dito dahil mas mura daw yung XRM 110, mura daw yung XRM 110 na CDI o XRM 125, basta mga battery drive na CDI, mura lang daw. Pero sa akin naman, kung may pera ka at gusto mo na hindi ka mahihirapan, pag binalik mo sa original yung CDI mo, hindi ka mahihirapan. So itong pinaka maganda, pwede mong gamitin mo lang yung Raider 150 na CDI kahit stock, kahit hindi ka na bumili ng yung mamahalin, meron namang mamurahin meron naman mga siguro hindi abot ng 2,000, 1,000 ata mahigit, meron yung 500 yung mga replacement lang. Hindi ka mahihirapan, saka madali mo lang i-wiring kapag may masusundan ka na, gagaya nito, may masusundan ka ng wirings, mayroon na siya. Kung gusto niyo makuha yung arrangement ng aking diagram, pwede mo i-screenshot, reviewin nyo, saka bago nyo buksan yung motor nyo, bago kayo magtanggal ng mga wirings, advice ko lang sa inyo, huwag kayong puputol ng wires. Halimbawa ito, huwag nyo na lang putulin, pwede nyo namang tipan to pagkatapos yung magpalit ng tipan nyo, lagyan nyo electrical tape. Yung iba naman hindi na ito magagamit ito kasing sa Smash 115, mayroon tong standby na positive. Mayroon siyang standby na positive, mayroon siyang after ignition. Itong dalawa na to na hindi ko na sinama, blue din to na may yellow green na stripe, at ito yung isa na green na may siguro parang dark red na parang red din, red na lang, red stripe. Ito yung sa TPS, yung pinakita ko kanina. Ito yun, dito yung naka-connection. Ito dito connection niya to. So since tinanggal ko na at nabuksan naman natin, so i-ano ko na lang, sinama ko na lang sa paliwanag ko. Okay, so gumamit lang kayo ng wire stripper, kung wala naman kayong wire stripper, gumamit kayo ng blade at balatan nyo lang ganyan, tapos ikabit nyo isa-isa yung para sa socket ng CDI na panibago. Ito naman
purpose ko lang naman ay mawala yung limiter kung sakaling mayroong gustong ah, gumaya nito, gayahin nyo lang para yung sa mga ano lang, yung mga taong gustong mabilis ang takbo, yung mahilig sa racing, yun lang. Kasi yung Smash natin na 2017, 18, 19, minsan may 17 pa na wala ng TPS. Kadalasan talaga 2018 saka 2019 ang mayroong TPS. So ito na yung sagot sa mga medyo naguguluhan pa dyan. Sana makatulong tong video na to. At kung nagustuhan nyo naman yung video ko, pwede nyo i-share sa iba para matulungan naman yung iba na naghahanap ng solusyon ng kanilang mga Smash 115. So siguro na ipaliwanag ko na lahat ng mga wirings nito at sana ay may natutunan kayo. Screenshot nyo lang para makatulong naman ako sa nangangailangan ng tulong. Malaking bagay to para sa mga baguhan at malaking bagay to sa mga Smash user kagaya ko at naghahanap ng solusyon kung paano sila o ano ang CDI na pwedeng ikabit ng Smash 115. At sana ay subscribe at huwag nyo na rin kalimutan i-hit ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong uploads na mga video. Pwede kayo mag-request kung mayroon kayong pwedeng i-request at yun ay tutugunan ko at hanapan ko ng paraan para matugunan yung mga request nyo. So paandarin natin para talagang masabi nila na yun talaga ang gamit ko. So paandarin natin. Naka-remote control na yung motor. So start natin. Yun. Walang daya yan ha, walang daya. Ito yun, 24mm carb racing CDI ng new grade Raider 150. Yan. Yan ang katunayan, katibayan na talagang ginagamit yan. Tsaka yung original CDI ko ay nandito lang. Kunin ko lang. Ito yung original ng CDI ko. Denso. Ito yun. Original niya. Oh. Okay. Para maniwala yung iba. Baka sabihin may tinatago tayong sekreto. Oh. Sana naman ay kumbinsido kayo. Okay. Salamat sa panonood. Tips ko lang. Since na ikabit na yung ating racing CDI at saka halimbawa ay nagtatanong kayo kung paano pipindutin yung red button na yan para ma-adjust nyo yung digital number. So ang gawin nyo, advice ko sa inyo, bubutasan nyo tong U-box nyo parang ganito. Ito. So binutasan ko siya
na maitatapat ko dito. Halimbawa, ganyan. Yan. Dudukutin kong ganyan. So, kita nyo, abot niya yung ano niya, yung red button niya. So, hindi kayo mahirapan. Halimbawa, nag-reading kayo. Tapos, halimbawa, pugak yung motor nyo. Pupugak sa dulo or sa starting. Gawin nyo, humanap lang kayo ng maiksi or yung mismong screwdriver ng Smash na free niya. Ito yun. So, ito yun. So, kaya niyang sundutin yung lagyan ko lang ilaw. Yun o. Diba? Kaya niyang sundutin yung red button, kita nyo. Kaya niyang sundutin. So, huwag kayong mag-alala kung paano nyo i-adjust yung numbers niya. Halimbawa na ikabit niyo yung figurines. Ganito lang gawin nyo. Ganyan ang posisyon na kailangan nyong gawin sa inyong mga Smash 115. Kagaya ng sa akin, ganyan Tapos bubutasan nyo lang dito. Ito yung butas makikita mo yung yung mga wires niya sa ilalim. Dito yan. Itapat nyo lang. Kailangan yung magbutas na saktong-sakto lang din sa doon sa kailangan makita nyo kung paano masundot. Ganyan So, kita. Ganyan lang, butasan nyo lang para masundot nyo. Halimbawa, ito ang nabili nyo. Meron namang walang ganito, indicator. Pero hindi ko pa nasubukan yun. Mas maigi na ganito lang gamitin nyo. Pero 100% naman na kahit walang ganito, indicator, kahit yung may on and off lang, yung may dalawang wires na kasi dito. Yung iba kasi may dalawang wires lang dito. Wala ito. So mode yun. Racing mode at saka normal mode. Yun. So pwede rin yan yung gamitin nyo. Pero ito, nasubukan ko na kasi mas maganda ang takbo niya. So sana ay nakukuha kayong idea sa akin. Okay? Once again.